I'd like to discuss one name, one idea about the personality of Jesus, and that He is the great I am. Say that with me, I am. All right, let's read some portions of scriptures. Together, ready, go. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo? Sumagot si Jesus, hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking Ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan at siya ang hahatol. Pakatandaan ninyo, ang tumutupod ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinabi mong hindi mamamatay kailanman ang sinumang tumutupad ng iyong aral. Natuwa ang iyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng pagdating, ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan nyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Pagpalain ng Diyos sa mga salitang ito sa ating puso. Let's enjoy listening to the word of the Lord. Makakaupo po tayong lahat. The great I am. What a way to introduce yourself. Siya po mismo ang nagsabi nito. He claimed it himself. Before Abraham was, I am. Pero mahirap intindihin yan sa lengguaheng Pilipino. No? Ano ba yun? Meron ba nagpakilalang ako nga? Sa ibang salin po sa Ingles ay ginamit yung it is I. Saan ba nanggaling ito? Tingnan mo ito, ha? To start with, let me share to you some outright denials of Jesus. Para makilala niyo po ang isang tao. Diba? Sinabihan ka, uy, binata ka, no? Hindi. Dapat may outright denial ka, di ba? Sabi mo, may asawa na ako. Amen? Na? Pag sinabing, ang yaman-yaman mo siguro, hindi naman, konti lang. Ha? Meron ka dapat mga tinatanggi para makilala ka kasi. Halimbawa, kasabihin lang, bading ka, no? Hindi, ha? Lalaki to, ha? Okay? Okay? Dapat meron kang dinideny. Kasi po, merong mga principles sa communication, yung bang, why he did not deny nor confirm. Confused po yung mga tao. You have to deny or confirm. Si Jesus po, meron pong affirmation about himself at meron pong denial. Amen? Tungahin natin to. Ang ganda po nitong concept na ito kasi. Sabi po ni Jesus, number 1, I am not possessed by a demon. Amen? Ang ganda, yung conversation po kasi niya, naaasar yung mga religious leaders na kausap niya. Sabi niya, ay, may sa demonyo to. At agad-agad, hindi po tinanggap ni Jesus yun, ano? Tinanggihan niya po agad. Amen? So maganda pong prinsipyo yun. Deny or confirm. Okay? Now, I am not possessed by a demon, said Jesus, but importante po yung mga affirmation natin, ha? I honor my Father and you dishonor me. Hindi po nila sinagot yan, ano? Sabi niya, you dishonor me, sila tahimik lang doon, ano? Okay. Pwede ba niyong gawin yon? No? Araw-araw, pagkagising mo, meron kang I am dapat. Pero ito, ang goal, it is to honor the Father. Pag gumawa ka ng simbata, gumawa ka ng me and dad, susunod me and man, honor the Father. Lahat pong yan should be of nothing reserved to ourselves. Amen. Ito pang pangalawa niyang denial. Sabi niya, I am not seeking glory for myself. Napakahalaga po yun. Ano? Una, hindi ako sa demonyo. Pangalawa, hindi ako nagbibigay ng plake sa aking sarili. Wala akong binibigay na citation tungkol sa aking sarili. But there is one who seeks it. Sabi niya, yung Diyos amang nasa langit, gusto niya, binibigyan siya ng tamang papuri. Na, evaluate niyo na po ba yung I am niyo?
Ay, ako nagpayaman dyan. Minadidinig po ako mga taong gano'n, no? Tuturo niya yung, kung ako lang nagbigay ng negosyo dyan. Ha? Ako ang nagturo dyan ng lahat ng bagay. Ha? Kung hindi dahil sa akin, meron nagkukwentuhan, no? Sabi niya, buti, mababait sa itong mga tao mo. Pinapakain ko sila sa aking palad. Numadinig ko yun, sabi ko, ingat ka sa iyong pagsasalita sapagkat hindi napaparangalan ang Panginoon. Honor God all the time. Amen? Now, look at this. Ano ba ang usapin dito? Saan ba nakuha ni Jesus tong salitang ito? I am. Lahat naman tayo, may I am, di ba? Pero siya po, nagalit yung mga tao nung ginamit niya yan sapagkat merong original na gumamit niyan. At sa paniniwala ng mga Hudyo at mga religious leaders during that time, only God should use that particular name. Dito po nagsimula yan sa panahon ni Moises. Nung siya nakipag-usap sa Diyos sa ilang, nakakita siya ng isang puno. Parang shrub yun, no? Mamasa-masa pero naglalagablab. Sabi niya, lapitan ko nga. Nung lumalapit siya, nagsalita. At sabi sa kanya, hanggang dyan ka na lang. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang tinutungtungan mo ay banal. And then, sinabi ni Moses, inuutusan kasi siya, iligtas mo mga Israelita, you will be my sent one. Alright? Sabi niya, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin ko sa kanilang ako'y isinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit, may problema siya. Ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Yan po ang original talaga. Dialogue po ni Moses yan sa ni Yahweh mismo. Anong sagot ni Lord yan? Sabi niya, sinabi ng Diyos, ako'y ako nga. Sabi, ano? Kung ordinaryo kang nagbabasa ng Biblia, ano bang klaseng sagot yun? Di si ako nga. Yun pala, yun po ang isa sa mga pangalan ng Diyos na paborito niya, I am. Alright? Pag sinabi ko, matutupad, no? Ang daming ganyan sa Deuteronomy. Sabihin mo sa mga Israelita na isinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. It is I. No one else. Ganun ho siya magsalita eh. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh. Ayan, maya po, ma-relate natin yung dalawang yan. No? Ng Diyos ng inyong mga ninuno at itong pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. That's a name. So, naiintindihan na po natin ngayon bakit nung ginamit ni Jesus yon, before Abraham was, I am. Ay, dumampot po sila ng bato, papatayin nila talaga si Jesus sapagkat it was a declaration that I am at par with the Heavenly Father. Pantay kami. What a claim. Ito po yung original. Sa Hebrew po ito, Eye Asher, meaning I am that I am. Alright? Later on, yung pong, sabi po ng mga nag-aaral nito, ito pong I am that I am, dito rin po naging Yahweh. Kasi po, ito pong Yahweh sa Hebreo, wala pong mga vowel po yan. Ano? Alright? So, ito pong mga letter na yan, pag nakikita nyo po, may mga alphabet, di ba? May mga vowel. Sa original po, wala po kasi. Kasi po, kaya hindi natin alam ang tamang pronunciation. Now, ito po mahalaga to sapagkat kung ang Diyos pala mayroong favorite name, like Yahweh or I am, halaga pong mag-ingat. Kasi po dito sa panahon po natin ngayon, ito po mga Hollywood actor na po ito, si Robert Powell po kasi, ang unang lumabas ng Jesus of Nazareth. Okay? Ito po yung kanyang imahe na lumalabas ngayon. Kaya pag nakikita niya, yung picture niya sa loob ng simbahan, sabi niya, excuse me, ako yan, hindi yan Diyos. Alisin niyo yan sa mga simbahan niyo. Statement niya po mismo yon. Sabi niya, how could people think that Jesus who died 2,000 years ago has a picture? Jesus has no picture. Do you understand that? Because of that, siya po buhay pa po kasi, sinasaway niya na yung mga tao. Okay? Now, some even go as far as hanging Robert Powell's picture on the walls of their place of worship. Meron po ba kayong ganyang picture ni Jesus? Meron pa akong mapakita mamaya, pero ito yung pinapanood natin lagi, yung
Pag may encounter tayo, yan ang pinapakita natin. Passion of the Christ. Ha? Siya rin, ganun ang karanasan niya. Nakikita niya yung picture niya ng mga suffering Christ in Bible studies, in Bibles. Alright? In religious material. Sabi niya, excuse me, ako yan ha. Okay, si James Caviezel po ito. Ang pinakamalungkot kong kwento ng mga imahe, ng mga introduction ng Diyos natin, ito ang pinakamalungkot. Pinakamatanda pala ito, si Cesar Borgia. Okay? 1427 yata. Okay, si Cesar Borgia po ay Duke of Valentinos. Saan po yun? Sa Italy po yun. No? Isa po siyang maharlika dukong bughaw, medyo politician, tapos naging cardinal pa po siya because of the influence of his father, Rodrigo Borgia, naging Pope Alexander VI. Kung babasahin niyo po yung mga commentary about Pope Alexander VI, siya ang pinakamasamang papa. Kasi po, unang-una sa lahat, may anak po siya. Nakita niyo? Okay? Si Cesar Borgia. At ang dami pong kwento dito sa buhay niya, kasi po isa po sa mga relationship niya, incestual. Isa sa mga kapatid niya, karelasyon din po niya. And so, ngayon, natabunan na po lahat yan. Ito po yung picture niya na ginagamit sa mga simbahan din po natin. Are you with me? Do you understand that problem? Okay, sapagkat wala talagang imahe na iniwan ang Panginoong Jesus. Okay? Do you understand? Ito po ang tunay na picture ni Jesus. Let's read together. Together, can you make that aloud, please? Ready? Go. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the majesty in heaven. Yan po ang talata ng Majestic Christ Church. Kung nabalitaan niyo na po yung simbahan na yun. Ano? Ang ganda po nito. Sabi, ito pala yung gusto na makita ng Diyos. So, hindi po physical yung imahe. Do you understand that? It's not a physical image that we were given. We were given a spiritual image. Number one, tingnan po ito, sustaining all things by His powerful word. Makapangyarihan pala, kaya magde-devotion ako. Gusto ko talaga to. A man of the word of God. Tapos, He had provided purification for sins. Didikit nga ako sa Kanya kasi lilinis ang aking mga kasalanan. Mababago ang aking, matatransform yung aking isip, yung aking kamay, hindi na magnanakaw, yung aking puso, hindi magiging ganid. And all of this, galaw po ng Diyos sa atin para tayo ay matransform. Hindi ka na mag-iisip ng manakit ng kapwa, manakit ng sarili, hindi ka magsasalita ng mga bagay na labas sa mga atas ng Panginoon Diyos. Do you understand? Now, take a look at this. Radiance of God's glory. Nagniningning ang Diyos at ang radiance yung anak niya. Kaya po, nung sinabi niyang I am, approve po ng Diyos yun. Do you follow? Alright. Now, tapos ito pa, exact representation of His being. Kung nag-iisip kayo, ano ang gali ng Diyos? Galit sa kasalanan, ganun si Jesus, ganun din ang Ama. Alright? Mapagmahal sa kapwa, umaabot na mga PWD, amen? Nag-aabono sa mga simbata. Ay, ganun ho, very generous po yung Heavenly Father. That's not si Jesus, and that's the same I am we wanted to develop in ourselves. Amen? Alright, now. Ito na. Alright, now. Ito pong Yahweh, principal name in the Old Testament by which God reveals Himself and is the most sacred, distinctive. Ito pong malupit, incommunicable name of God. Ganyan po mag-isip yung mga Hudyo. Ano kaya, sabi nila, hindi pwede, there's only one Yahweh. There's only one I am. Okay? May program po pala ang Diyos na magkakatawan tao. Di nagsalita siya kung sino siya dun sa langit. Di ba? Nagsalita siya. Kaya ito po, isa sa mga evidence na si Jesus talaga, pinroclaim niya that He is God. Kasi po, may mga sekta pong ganon. Wala naman sinabi si Jesus na ano. Babatuhin nga because people understood during that time that He is claiming to be equal with God. Alright. Ito na, lalalim tayo ng konti ha. Tatagalugin ko po yun, no? Ito, sabi niya, sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong
Iglesia ni Cristo po yun. Tao ka lamang. Okay? So nakita niyo kung ano nangyayari rito, ha? So si Jesus po pala, sa sarili niyang claim, hindi po tao lamang. Amen? Alright? Siya po'y tao, kasi kailangan niya pong mamatay para sa ating kasalanan, pero hindi tao lamang. Okay? Ay, ang dami pa pong claims ni Jesus na I am. No? From everlasting, everlasting. Sabi po ng mga propeta, He is the Almighty God. Now, so unawa nila ang mensahe ni Jesus, no? So when Jesus claims the title of I am, everyone listening knows exactly what He means, that He is God. Amen? Sabihin nga natin ng malakas, my Jesus is God. The great I am. Alright. So mag-iingat din po tayo, kasi po yung susunod pong linya niyan, kung ang Diyos ay banal, maayos, very orderly in His life, ipapasa sa akin ng Diyos yan. I will be given a spiritual nature as well. A spiritual DNA. Now, ito na po umimpisahan ko na, paano mapapasa sa atin yan? Sabi po ni Jesus, I am the light of the world, and he who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kung si Jesus ay liwanag, gusto niya, magliwanag ka rin. Maliwanag na ba yung bahay mo? Okay, now, I am the light. Ngayon, pagdating kay Jesus, may sinabi siya tungkol sa atin, no? Sabi niya, ikayo ang ilaw ng sanlibutan. Okay? You are the salt of the earth. Eto pa, you are the light of the earth. So, idadagdag din po natin sa I am natin to. Parang ginagaya mo rin si Jesus, ano? Ang I am ko, ay I am ni Jesus, I am ko rin dapat yun. So, ito po isa sa mga principle of our transformation. Amen? No? Hindi, huwag kang magsasalita ng ganito, ako'y kontrabida sa buhay ng aking biyanan. Huwag pong ganon. Hindi ako magbabago kahit lagi akong palaban sa lahat ng uri ng administrasyon. Hindi ho dapat ganon. Okay? Tanggalin natin yan. Hindi ako nagpapasakop. Ako'y hampas lupa. Alisin niyo po yung mga ganon. Okay? Yung mga declarations po ninyo na mga negative. Kasi po, ipapasa po natin pala kay Jesus. Ni Jesus sa atin. Imagine, no? Sabi niya, ako ang ilaw. Pero ngayon, sabi niya, kayo ang ilaw. Amen? So, lagi pong, marami po siyang pinapasa. Kaya po, dahil dyan, Jesus shares His I am. No? Halimbawa, sabi niya, I am the potter. You are the clay. Pag nagdi-disciple po tayo, ang kata niya, I am a potter. You are the clay. Ganon din po tayo. Alright? Now, created to become like Christ. Ang tindi ho nitong Roma 8. No? We were foreordained by God for this purpose, to become like His Son. Amen. So nasa na po tayo? Anong grade po tayo? Iba't ibang level po siguro. Mayroong mga matatagal na. Pero hindi umuusad. Dapat po ay tumataas yung ating antas sa pagkakakilala sa Diyos upang matransform tayo sa maraming bagay. Ang dami pong mga dapat tanggalin kasi sa pagiging Pilipino. No? Tingnan ito. Grabe po itong nakita ko sa Facebook. May suggestion po sila sa mga government officials. Ba? Huwag po nyo na lang, hindi ko alam paano makakarating sa kanila to. Sa sobrang grabe, sabi niya, maayos pa naman yung aming kalsada, dinali. Sabi niya, para nyo ng awa. Kung babasahin ko po sa inyo, baka ma-offend po kayo, sabi niya. Pero babasahin ko rin. Sabi niya, mas maganda ata, ibulsa nyo na lang yung pera. Sobrang galit ho nitong tao. Kaysa piniperwisyo nyo pa kami, hingin nyo na lang sa amin yung pera, something like that. Kasi po, ito po, if you're in a leadership, you wanted people, di ba, halos gusto sabihin ng tao, please, have nothing to do with me. Get away from my life. Get out of my life. Kasi po gusto natin, yung leader po natin, politically or whatever, would be a blessing to us. Are you with me? Alright, now ito, wala na po kasing, tumataas po kasing kawalan ng tiwala pagka ganyan mga project, paulit-ulit na sinisira yung mga kalsada. No? Sisimento lang, biglang darating yung sabi niya, ay teka muna, hindi namin nilagyan ng tubo, huhukayin na naman, lalagyan na naman ng tubo. There's something wrong with the system perhaps, pero we wanted to think about. Pero may susunod akong kukwento sa inyo. This one is also offensive.
Ito po si Derek Ramsey ho siya, putok ho sa FB ho ngayon kasi ito, kaya nakikichismis din ako. Pasensya na kayo, yung pastor nyo, showbiz. Eh di pinakilala niya, tuwan-tuwa ho siya, ang dami niyang idea dyan sa bahay na pinagawa eh. Tapos sabi niya, dito kami kwarto, dito namin titira. All of a sudden, break na po sila. Ito po ang bagong shota. No? At hindi po shota. Ito po ay well intrigued in showbiz. Buti nilang patay ang mga camera sa ABS-CBN and all that. May nabawasan pa po ng konti yan. Why am I sharing things like this? This is the new I am of Filipinos. All young people today. Ito yung punto. Kalimutan nyo si Belly. Would just be inviting in people. Oy, tikman mo nga to. Meron akong ginawang siyambot. And then they will be sharing together. All of a sudden, magtititigan. They will hold hands. They will embrace. They will kiss. And they will forget themselves. The I am is a transformation story in the hearts of many believers. It should be like that. Dapat po maputol yung mga kwentong ganyan. Because these are stories not only of actors and actresses, kwento po ito ng maraming mga teenagers. We have to change the I ams of Philippines. Ganon. Are you with me? Now, etong isa pa, medyo galing po kasi sa Maynila the other day. Ang laking kwento rin ho nito, yung NLEX ng Valenzuela. This is the mayor of Valenzuela, si Gatchalian, di ba? Alam niyo pong ginawa niya? Dahil nag-traffic po dyan, ang bagal po ng flow, sabi niya, ayusin niyo yan, ha? Para, kung hindi, papasarado ko sa'yo. Hindi po naayos, talaga pong traffic, eh. Alam niyo po bang pinatigil niya, pinaalis niya po, pinabarikadahan niya po yung mga teller. Hindi na po makakapasok yung mga teller doon. Ang dadaan po ng Kamachili to Valenzuela, libre po ng 58 pesos. Dahil sa action niyang yun. Ano? Sabi niya, di nagwala po yung NLEX. Sabi niya, magdidemanda kami. Sabi niya, magdidemanda kayo. Lalo ko kayong hindi kakausapin. Okay? There are people who wanted order in life. Are you with me? Sabi niya, tatanggapin na lang ba natin itong gulo, yung traffic, yung mga pagsasamantalahan tayo nitong mga malalaking korporasyon na ganito? Ang ganda po mag-isip nito. Sabi niya, magpapakita ako ng sample. Sinuportahan po siya ng kapatid niyang senador. Sinuportahan po siya ng mayor ng Bulacan, mayor ng Pampanga. Isusunod po sila pag hindi inayos talaga itong traffic. Biro mo, RFID na po, nagtatraffic pa. Okay? So, tingnan niyo po mabuti ito. Maaari may politika dyan, pero there are people who wanted order in life. Say that word with me, order. Now, para sa pagbabago, ito po tawag dyan, political will. Wala ho silang kita, million ho kita nila dyan, walang kita ang NLEX because of what he did. And so, ngayon po, nakikipag-usap po sila ng maayos ngayon, magalang na magalang. Ano ba? At sasabihin nila, aayusin na po namin, Mayor. Pasensya na po kayo. Dati, magdidemanda kami. Sabi nga natin malakas, ayusin natin ang ating IM. Dapat po, hindi po yun. Traffic capital. Dapat po, hindi ganun. Aalisin natin yung mga ganun. We need people who thinks like that. Maghihigpit ba ako sa aking sarili? Maghihigpit ako para maghigpit ako sa aking anak. Di ba? Maghihigpit ako sa aking sarili para makapaghigpit ako sa aking cell group. Hindi po pwedeng isang araw, wala tayong church bakit? Umuulan! Ayusin po natin lahat yan. Okay? Eto na. Ito po 21 days of prayer, hindi po dinesign to para parusahan po tayo. But we want to connect to our I am. Amen? Amen? Now, mahirap yan, Pastor. Bukas ho umpisa niyan. Medyo significant lang sa akin yung 21 sapagkat 2021 po kasi di ba? Pagpasok ng January. Ayusin po natin kasi ang maraming bagay. Mag-umpisa tayo sa pagdikit sa Diyos. Amen? Kaya ba natin ito? Kasi po baka inakala nyo, pagandahan ng talento to, palakasan ng pananalapi. Yung mga tatay po na naimbita nyo sa Me and Dad, pwedeng di na po bumalik yan pag hindi nyo inalagaan sa pananalangin kasi. Diba? Inimbita na natin. Ba't natin pinag-iinitan po yung Me and Dad? Sapagkat ang dami pong nanay nagsisimba sa church, they don't care whether their husbands go to hell or not. They don't care.
And so, hiniling po natin sa Diyos talaga na merong isang simbahan man lang na magsisimula and we can pass this around. Hey, maganda yung kwento ng me and dad. The Lord has helped us with that. Amen? Save the dads. Huwag kayong papayag na nasa langit. Di ba, ako langit na eh. Yung asawa ko, hiya mo siya, pang-impyerno talaga yan eh. Huwag kayong magagaganon. Alright, now. Why? Because Jesus is our hope. Ang ganda naman ito, na? Alright? Isa sa mga sa presentations po yan. Now, December 21 to January 10 po ito. Itself chooses a day and an hour. Maaaring hindi nyo kaya talaga yung araw-araw, pero po pwede pong you can choose 2 days, 3 days, alright? In a week, pwede na po talaga yan. Kasi po mga 2-3 linggo po tayong aabutin yan. Okay? So, yung iba po, maaaring dito, yung iba po sa inyong mga outreach area. Amen? Yung iba siguro talaga nasa trabaho ka, you can just simultaneously pray on a virtual. Alright? Pero make sure you give us a report. Hey, nagpe-pray kami Martes at Huwebes. Alright? We need reports para po conscious po kami, meron pong tumitira nito everyday starting tomorrow. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Can you say this with me? The Lord will move to dads. Now, gusto ko lang, pag namimili po si Cora, isa sa natutuwa ako sa asawa ko, tinitingnan niya lagi yung mga small print. Yeah? Small print. Ito po, isa po sa mga yan niya. Halos maliit lang ito yan. Best before. Pag wala kang IM, pwedeng ganito ka eh. Bago mag-quarantine, active naman ako kay Lord nung pandemic. Nung lumigno. Ganun. So ikaw, pang best before ka lang. Naunahan niyo ba yan? Malaking problema po yan. Ay, dati. Nung hindi pa dumarating yung coronavirus, ay, ang saya-saya. Best before. Tinamaan ka ba talaga ng, hindi ka iningatan ka ni Lord yung 10 months na ito, hindi ka man lang nagkasakit, pero ikaw, ang kwento mo, sana bumalik yung dati. Alam niyo po, ang daming kwento, mas sumigla ang buhay, mas umangat nitong pandemya. Ngayon, haharap po tayo ng 2021. Gusto ko po tirahin natin itong teman to eh. Excited po ako rito kasi po ito po ang tunay na tema. Better after. Amen? Amen? Grabe to. I am better after the pandemic or after coronavirus. After 2020, I am better. Ganun ang patotoo. Nalungkot kasi ko, tama, wala masyado na mga activity. Doon na lang ako sa Netflix na lang ako. Ubus yung Netflix ko. Binabayaran ko ng 450 a month. I am better after. Ano bang kwento ng buhay natin talaga dapat? 2021, marami pong ayaw humarap dyan. Ha? Sabi niya, pareho rin siguro. Ha? Are you better after 2020? Look at this. Number 1. What is your I am? Ha? Galingan natin mabuti rito. Ha? Number 1. Are you wealthier? Amen? After 2020, mas masigla ko. Deeper. Gusto ko to. Amen? Pwede ba 2021, I disciple with one disciple. I am deeper. Lumalim ako. Naging disciple ako talaga. Naging mas mapagmahal ako sa kapwa. Kinapture ko talaga yung vision. Ang I am ko, I am deep. Amen? I have a disciple. I am a disciple. Capture that in your I am. Ang lawak po yan eh. Look at that. Isa lang ha? Isa lang. Kasi po, ito ha, pansin nyo mabuti, marami na akong sinasaway. Ang dami nating activity, di ba? Kanya-kanyang cell naman, hindi naman po kayo a-attend sa lahat ng yon. Pero sino nakaka-apekto dyan? Yung mga cell leader natin, iimbitahan sila, pwede ka ba dito? Attend ka rin, supportahan mo ako. And so everybody is program-oriented. Papalit po tayo ng utak. Hindi. Itong 2021, magpo-focus ako dito sa disciple ko, at least with one. Umpisahan natin kaagad po. Ipag-pray po natin sila dito sa 21 days, tapos po nun, i-reach out na po natin sila kaagad. Alright? What about this one? Do one thing. I will be a disciple with one disciple. Pwede ka ito? Alisin ko yung pagiging nervyosa, magiging mapag-alala,
I will be happier 2021. As a decision. Amen? Amen? I will be happier. Hindi ako po pwedeng laging galit dahil sa humaharang sa akin. Pwede rin to, no? I will be quieter. Amen? Amen? Sino kaya yon? Kaya sila tahimik. Tama na. I will be quieter. Hindi ako masyado mag-aamin. Huwag naman. Alright? Ibig sabihin po nun, gagalingan ko yung devotion. 52 Sundays, pe-perfectin ko yung ano. Hindi ako magmomol masyado pag linggo. Dito lang ako, pe-perfectin ko yan. Tapos, 365 days, quiet. 7 to 8. O 5 to 6. What about this? Wider outreach. Amen? Amen? Wider outreach. Pinadala po sa akin to ng mga, mga taga Rizal. Nakakuha sila ron ng, ilang tatay yan, Ate Kathleen? 13 tatay. Pwede na po yun, ano? Maganda na po. Dati, puro nanay po sila, 0-0. Alright? Now, what else? Whole year. Amen? Ha? Dapat po, kung hindi pa po kayo naabot ng anointing, meron po mga cell leader na, papuntahin nyo na po sa bahay ng mga oras po na convenient po kayo. Please, before Christmas, punta po kayo sa bahay. Yung mga mini-meeting po namin ngayon, meron na po kami committee sa streaming. May committee po yung praise and worship. We want to become better streamer, better song leader. Alright? Ang dami na pong masyadong, ang salita po namin ngayon, critique me, I want to be better. Amen? Better cell leader. Alright? Ano ba? Better devotions. Better shepherd. I am a better shepherd. Better congregation. Hindi yung makasimba nga, hindi yung simba lang, hindi yung ritual lang. Okay? Talaga meaningful, heartfelt worship every time. At ina-action. Yung pong MCCR's Daily, may action points po yun. I-apply po natin. 2021, takot ba kayo dyan? Change your old IMs. Make it better. Ito na, 3 puntos po ito. Number 1, ano pong ibig sabihin lahat ng pinagsasabi natin kanina? I will be a better believer. Amen? I'm a better believer. I will pursue godliness. Lahat ng mga offenses ko, aayusin ko lahat ng mga ito. Bagamat yung iba, mauulit ko, I will just say, I'm sorry. Alright? Ito pa, dapat better doer. Amen? Amen. Gagaling ako sa pagsunod sa Diyos. Ano ang ibig sabihin nun? Ito po Do you have a disciple? Ang dami ko nang natutunan talata. Mag-aalaga ako. Maaring natutuwa po kayo. Look at me here. Natutuwa kayo, ang daming natitipon, di ba? Wala po yun. Mawawala lahat yun pag hindi niyo po sila dinisipon. You got to be a better doer. Finally, ito better mover. Alright? Law of leverage. Napapunta yon tatay, ipakilala sa ibang tatay, pasiglahin ang pagtitipon ng tatay. Ay, pag-iinitan po natin to ng 2021. Okay? Kasi, at yung mga youth, may nagko-comment na po ng ganito, ang sarap palang mag-disciple ng tatay. Grabe. Na? Hindi offensive sa mga tatay sapagkat sila sabi nila, takot nga kami talaga sa church, takot kami sa Bible, baka kami usigin, pero sila po, ang bait po nila, ang galang. Pagkatapos po ng cell group ng mga tatay, magmamano pa yung anak. Thank you po, nakinig po kayo sa akin. Amen? So you can do it. Yung mga nanay can also handle that kasi we want fathers to go to heaven. Amen? We want dads to go to heaven. We are better after. Amen? Better mover. Lord, I'm not hopeful for this world. I am hopeful for myself first. That I will grow, I will mature. I will be very positive. I will be more generous. I am a child of God that would honor God. Ask God to make you better. Moments of silence like this, Lord, is a moment of dedication. We would like to rededicate our lives to you again and again, Sunday after Sunday.
Because the world is strong. But how we wanted, Lord, that we would be fully connected to you, so that your kingdom will come and your will be done in my life as it is in heaven. Change my I ams, Lord, and make it for the better. And we ask this in the name of Jesus. Amen. God bless you.